program. Ito lamang himpilan ng DWTL. Ito ang Pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito. Mahalin at paglingkuran at sa piling mo'y laging manahan. Tunay na ito ay aking tungkulin na inilaan mo para sa akin. Panginoon, ako'y iyong palakasin upang magawa ko ang kalooban mo sa akin. Sapagkat walang ibang hinahanap kundi ikaw. Ang puso ko'y walang ibang isinisigaw. Kundi ang pangalan mo, O Jesus. Ang ika'y pagsilbihan, mahalin at paglingkuran, at sa piling mo'y laging manahan. Sapagkat walang ibang hinahanap kundi ikaw. Ang puso ko'y walang ibang isinisigaw, kundi ang pangalan mo, O Jesus. Ang ika'y pagsilbihan, mahalin at paglingkuran, at sa piling mo'y laging manahan. Piling mo'y laging manahan. At sa piling mo'y laging manahan. Walang ibang hinahangad mula sa quartet, mula sa kanilang album na Dakilang Hari.
Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig na walang sawang nakatutok sa kanilang mga radyo linggo-linggo. Maraming salamat po sa inyo at ako po muli si Rodel Lacson at ako makakasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos at kayo po ay nakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. And ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. At ang ating mga kaibigan dyan sa mga PGCAG at maging sa AP Media ay patuloy tayong sinusuportahan, patuloy tayong binibigyan ng encouragement at tinutulak tayo palagi na pagpatuloy natin ang ating gawain every week. Kaya kayo rin po mga tagapakinig natin, mga listeners natin, kayo po ay nakikinig sa inyong mga sasakyan, kayo po ay nakikinig sa inyong mga trabaho, pinabati po namin kayong muli sa ating programang ito. No? At maraming salamat din sa iba man nating nakikinig sa iba't ibang bahagi ng bansa at hindi lang sa iba't ibang bahagi ng bansa kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo kasi may mga natatanggap din tayong mga pagbati mula sa bayan ng Canada, mula sa USA, meron din sa Saudi Arabia. So kung kayo po ay nakikinig sa inyong oras, no, kung magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi at maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Mag-iingat po tayong lahat dahil uso na po uli ang sakit ngayon. Kaya dalangin natin na tayo po lahat ay protektahan, hindi lamang sa sakuna, hindi lamang sa disgrasya, kundi maging sa mga sakit. And of course, ang ating palaging pag-asa at daluyan ng ating hope ay ang ating Panginoon na talagang hindi tayo bababayaan, hindi tayo iwan. Ang pangako niya sa kanyang salita, He will never leave us nor forsake us. At of course, yung ating palaging mga verses o mga pangako ng Panginoon sa Biblia kung saan talagang kapag tayo nanampalataya sa Kanya, kapag tayo'y nagtiwala sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang katapatan, hindi niya tayo pababayaan. No? Kaya importante na everyday before we even attack the day, di ba? Bago natin atakihin yung buong araw natin, that we ask God for protection. Hindi lang protection sa ating sarili, kundi protection sa ating pamilya. Tama, everyday, ang prayer ko palagi sa Lord, Lord, that you will renew our strength, that you will restore our health every day. Yan, prayer ko talaga yan. Lord, renew our strength and restore our health every day. Na kapag tayo bumabangon, panibagong araw, alam niyo alam niyo yung ibig sabihin ng renew, hindi lang ni-replay, bago renew. Ibig sabihin, renew our strength. Ibig sabihin, bagong kalakasan mula sa Panginoon. Hindi lang yung, Lord, yung lakas ko kahapon, yun uli yun. Luma na yun Kaya nga, renew. Ibig sabihin, re-renew ng ating Panginoon yung ating kalakasan. So when we pray to God that He will renew our strength, that He will restore our health, and that He will protect our family. Hindi lang tayo, kundi at pamilya. Ang prayer ko, Lord, that you will protect us with your love. Kasi kapag tayo proteksyonan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ano pa yung pwedeng mangyari sa atin? Di ba? When you love somebody, you will protect him because you love him. And when God protects us with His love, nothing can come upon us. Bakit? Kasi protektado tayo ng pagmamahal ng ating Panginoon. So let's continue to pray for our health and continue to pray for the protection of our God. Not only for us, but for our whole family. And also for the churches. Panalangin din natin ang ating mga simbahan. Basahin ninyo yung Psalm 91. Talagang napakagandang pangako ng Panginoon dyan na kahit may mga pestilence, kahit may mga arrows na lumalapit dito sa atin ay kapag tayo nagtiwala sa Kanya, if we make our Lord our refuge and if we make the Most High our shelter, ang sabi doon, no evil will conquer us, no plague will come near our homes, for He will order His angels to protect us wherever we go. Yan, ang gagandang pangako ng Panginoon yan. Ang sabi rin doon, 1,000 may fall at your left hand, 10,000 at your right hand, but no pestilence shall come near you if we put our trust in God. Napakagandang mga pangako ng Panginoon. Kaya, kapit lang kapatid, kapit lang mga kababayan. Unti-unti natin itong malalagpasan sa tulong ng ating Panginoon. Importante rin po yan na tuwing umaga, araw-araw, tayo po'y nananalangin, tayo nagbabasa ng Biblia, at kinakausap natin ang Panginoon, at nakikipag-niig tayo, nakikipag-fellowship tayo.
hindi lamang sa kapwa natin mga Kristiyano, kundi lalo tigit sa ating Panginoong Jesucristo, dahil ang Panginoon ang talagang nagbibigay sa atin ng kalakasan araw-araw. Siya ang nagbibigay sa atin ng guidance, siya ang gumagabay sa ating lakad, no? Bago tayo pumasok sa trabaho, mag-pray tayo, sabihin natin, Panginoon, pagpalain mo ang aking trabaho ngayong araw, pagpalain mo ang aking buong araw, kayong mga magulang na nasa bahay, mga tatay, mga lolo, mga lola, gayon din, no? Simulan natin ang ating araw sa panalangin, dahil importante na tayo ay nakakakuha ng kalakasan mula sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. At nagpapasalamat din tayo, binabati natin ang ating mga kaibigan na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga mensahe sa ating Facebook group at maging sa ating email, no? Marami silang mga pinapadala sa ating mga paalala, mensahe, encouragement. At gayon din, of course, binabati natin ang mga nag-like, nag-share, nag-join ng ating Facebook group. Maraming salamat sa inyo. Kayo nakikinig pa rin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Dumako naman tayo ngayon sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Kung kayo po ay may Biblia, inaanyayahan ko kayong buksan ito sa 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 4. Ang sabi dito, "Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready, you are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings?" Medyo mabigat itong mga binitiwang salita ni Pablo, no, sa mga kapatiran sa Corinto. Sabi niya talaga namang, are you not mere human beings? You are just mere infants in Christ. Sabi niya, you were not ready for it. You are still worldly. Naku, pag ikaw ang binanggitan at sinabihan na mga itong klase ng salita ng pastor, malamang magbabackslide ka na. No? Pero ito talagang matindi yung binanggit ni Pablo. Talagang diniretso niya ang punto niya. Talagang walang paligoy-ligoy. Talaga namang nung binanggit niya itong mga salitang ito yung talaga nasa puso niya. Ito ang nais niyang iparating sa mga kapatiran sa bayan ng Corinto. Pero ano ba ang gustong sabihin ni Pablo rito? Ang sinasabi niya rito, kayo na mga magkakapatid, kayo na mga mananampalataya sa bayan ng Corinto, kayo yung mga baby Christians pa. Kayo yung batang-bata pa. Kayo hindi pa nga mga mature. Immature kayo, yun ang sinasabi ni Pablo rito. Tingnan muna natin, ano ba ang importansya, ano bang kahalagahan nung kapanganakan, di ba? Kasi pag may bata, may kapanganakan yan. Pag baby ka, nagsisimula ka, ipanganak muna, no? Makikita natin yan, of course, no? Nung sa mga dati nating pag-aaral ng salita ng Diyos, si Nicodemus talaga, naghahanap siya, nagsesearch siya ng kahulugan at tunay na nakabuluhan ng eternal life. Kaya nga lumapit siya kay Kristo, hindi ba? During the middle of the night, sa gabi siya lumapit kay Kristo at tinanong niya, what must I do to be born again? Nagulat siya nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, naku, kailangan mong ipanganak muli. So medyo startled si Nicodemus doon sa tinuran ni Kristo na kailangan niyang ipanganak muli. At in-explain ni Kristo kay Nicodemus, isang religious man, isang membro ng mataas na lupon na mga Pharisee, in-explain niya kay Nicodemus ano ang kailangan mangyari para ma-born again. Kailangan daw siyang ipanganak muli. Pero hindi ipanganak sa tiyan ng nanay, kundi ipanganak sa espiritu at sa katotohanan, no? Alam mo, ang plano ng Panginoon ay birth. Tatlo yan palagi. Sa ating pagiging Kristiyano, ang plano ng Panginoon ay kapanganakan natin, yung ating paglago, at of course, yung ating maturity. Kapag pinanganak ka, dapat asahan natin na may growth, at kapag may growth, dapat asahan natin may maturity. Nare-recognize natin to sa physical realm, hindi ba? This was even true of Christ. Nung ipinanganak si Kristo, baby pa. Hindi naman ipinadala ng ating amang Panginoon, ang ating amang Diyos, si Kristo, na sa lupa, na malaki na. Kundi kailangan niyang dumaan sa natural flow of nature, hindi ba? Yung talagang natural system ng kapanganakan, paglaki, at pagtanda. Totoo yan, maging kay Kristo. Ipinanganak si Kristo, lumaki si Kristo,
at nag-mature si Kristo, totoong-totoo yan sa physical realm. At makikita natin yan sa ating mga anak, hindi ba? Kapag ipinanganak sila, we expect growth and then we expect development. Hindi mo naman ipinanganak sila, tapos sasabihin natin, ay ganyan ka na lang. Although, minsan sinasabi natin, ang sarap, sana wag ka na lang lumaki. Sana wag ka na lang tumanda kasi ang cute-cute mo. Pero alam mo, hindi yun ang nature. Talagang lumalaki. We expect them to grow and we expect them to develop. Kaya nga, binibigyan natin sila ng vitamins, talagang pinangangalagaan natin sila ng gusto, pinainom ng gatas, pinakakain ng mga masustansya pagkain. Of course, we go to the doctors para ma-check yung kanilang ang growth nila, kung abnormal ba o normal yung kanilang growth, no? Pero sa physical realm, sa physical growth natin, talagang pinangangalagaan natin ng gusto yan. Kaya lang, ang problema, yung spiritual growth natin, kadalasan, yun ang napapabayaan natin. Masyadong maraming attention tayo ibinibigay hanggang ma-convert sila, di ba? Talagang gusto natin, kailangan makakilala sa Panginoon nito. Talaga nang pinangangaralan natin sila, talaga namang nag-spend tayo ng time sa kanila. At nung makakilala na sila, pinababayaan na natin. Neglected na sila, no? Kaya yun ang dahilan, kaya a lot of them, they remain infants for many, many years. At ito, yung sinasabi ni Pablo sa bayan ng Corinto, sabi niya, you have remained as infants. Hindi kayo lumago, hindi kayo nagmamature. Mga immature kayo, nananatili kayong baby Christian, nananatili kayong spiritual infant. Pero paano ba natin ma-recognize ang spiritual infancy? Paano mo ikaw mismo, kapatid, na nakikinig sa ating programa, paano mo malalaman na spiritual infant ka pa, na baby Christian ka pa lamang, at hindi ka pa mature? Ikaw yung sinasabihan ni Pablo na, hindi ba infant in Christ ka pa lamang? Hindi ba baby Christian? Kaya nga, gatas ang ibinigay ko sa iyo. Sabi niya, that's why I gave you milk, not solid food, kasi hindi ka pa handa. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. Baka tayo ang sinasabihan ni Pablo, baka kasama tayo sa sinasabihan ni Pablo, no, ng ganitong bagay. Paano natin ma-recognize na tayo yon? Unang-una, the spiritual infant or a baby Christian is concerned only with self rather than the service, no? Talagang pansarili lamang palagi ang iniisip, no? There is a time of great rejoicing at birth, talaga namang, or yung birth or salvation, no? Pag-iisahin na natin 'yon, no? Talaga nang napakasaya, napakadami nagse-celebrate sa atin sa kalangitan, maging dito. Bakit? Kasi we have been snatched from the burning hell. Talagang nailigtas tayo. We have been delivered from destruction. Kaya lahat ng atensyon nandun sa batang Kristiyano na 'yon, nakakakilala pa sa Panginoon. And same is true with natural birth. Hindi ba? Kapag may bagong panganak, talaga nagpupuntahan lahat sa ospital, maraming lobo, maraming bulaklak, maraming prutas. All eyes are on the baby. At yung bata naman, syempre, tuwan-tuwa siya. We pamper the baby. Talagang kahit anong gusto ng bata, binibigyan natin. Kaya lang, kapag ganun, ano nagiging resulta? I-relate natin yan sa mga bagong Kristiyano. Hindi ba kapag ang bagong Kristiyano palagi mong pinapamper, ano nangyayari? Nagkakaroon sila ng kanilang parang self-entitlement issues, no? Talagang entitled ako rito, I deserve this. Alam mo, ang bata, ang infant is upset over the smallest things. Kaya kadalasan, marami sa ating mga Kristiyano, mga baby Christian, kailangan i-handle mo rin kaagad kasi bakit? They are like bombs para silang mga bomba, always ready to explode. Kasi nga nasanay sila sa maraming attention, nasanay sila sa maraming pag-aalaga, pag-aaruga, na hindi na sila lumago, hindi na sila pinababayaan sa mga difficulties, sa mga testing, sa mga trials. Talagang pag may problema sila, nandun kaagad tayo. So hindi sila natututo. Yung mga spiritual infant, ganito sila. Sa church, they are extra nice. Napakabait nila pag nasa church. Pero sa bahay, explosive yan. Talagang sigaw ng sigaw maaari yan, no? O talaga namang walang pakialam sa mga kasama niya sa bahay. Sa church, ideal sila. Pero sa bahay, imposible naman sila. Diyan natin malalaman kung ang mga Kristiyano ay mga baby Christian pa. Sa church, palagi nagpupuri yan, palagi nagtataas ng kamay. Kapag praise and worship, talaga namang makikita mo, umiiyak pa, lumuluha pa. Kaya lang, pag nasa bahay naman, palagi nakasimangot. Yan ang mga baby Christian. Sa church, Mr. Good yan. Pero sa bahay, Mr. Grouch. So sa bahay din, example siya. Pero sa bahay, talaga namang hindi mo makitaan ng mabuting gawa, no? Yan ang mga baby Christian. Ang infant, tandaan natin, yung mga baby, the infant is always a receiver.
Tanggap lang ng tanggap yan. Kasi wala silang kakayanang magbigay eh. They are not givers, no? Not because they don't want to, but because they are not capable of giving. Infants are only receivers, no? Kaya minsan, yung mga baby Christian, ganyan din. Tanggap lang ng tanggap, hindi sila makapagbigay. The spiritual infant always examines everything as a receiver. Ano bang makukuha ko rito? Ano bang pwede kong ano bang maging kapakinabangan ko rito? Ganun ang mga baby Christian. Hindi nila iniisip, ano bang pwede kong gawin para sa iba, no? Sila'y talagang concerned palagi sa kanilang karapatan. Karapatan ko to. Sa akin dapat ito. I deserve this, no? Ano pa, ang spiritual infant is always concerned with arguments rather than action. Palaging may envying, palaging may strife, may division. Yun ang palaging na-i-involve siya sa mga ganong klase ng mga sitwasyon, no? In fact, is maaaring ito ang pinaka most underestimated sin in our lives eh. Itong mga away. Makikita natin yan sa Galatians 5:19-21 kung saan sinasabi ni Pablo naman na iwasan natin yung mga away, yung mga quarrel, mga envying, no? Sa Philippians ganun din ang kanyang binabanggit, no? Sino ba dapat natin sundan? Ano ba ang mga dapat nating iwasan? Yun ang mga binabanggit ni Pablo rito sa Colossians. Makikita rin natin yan sa chapter 3, sa 1 Thessalonians chapter 3, 2 Thessalonians chapter 1, verses 3-4. Napansin nyo na ba? Nakakita na ba kayo ng mga bata nag-aaway? Di ba? Pag ang grupo ng mga bata nag-aaway, nagkakampihan yan eh. Wala namang bata na pag may nag-aaway, gumigit na at umaawat. Maaring may mangilan-ilan, pero kadalasan nagkakampihan yan eh. Ganun din ang mga baby Christian, no? It is always easier for them to be part of the faction rather than to get into the action or yung mag-umawat sila o ayusin yung mga problema, kundi ang nagkakampi-kampihan yan. Pag may mga kampi-kampihan sa church, malalaman mo, maaring sila yung sinasabi ni Pablo, mga immature kayo, mere infants pa kayo, worldly kayo. Hindi ho sa akin galing salita na yon. Kay Pablo ang sinasabi na yon. You are worldly. Kapag tayo may mga factions, kapag tayo nagdi-division, no? Yun ang sinasabi ni Pablo. Kayo yung mga batang Kristiyano pa, hindi pa kayo mature. Immature kayo. Yung mga batang Kristiyano, they are easier to grumble than to go. Kapag may mga mission, kapag may mga discipleship program tayong ginagawa sa church nila, reklamo ng reklamo. Imbis na tumulong, imbis na humayo, ang ginagawa nila, nagre-reklamo. Reklamo bago humayo. Yun ang gusto nilang gawin, no? Hilig sila makipag-argue. Ang spiritual infant, pangatlo, ang sinasabi natin, ang spiritual infant, they look to people rather than to the master. They tend to look at people, to look to people na may mga resources kaysa sa ating Panginoong Jesucristo na siyang master of everything. Hindi ba kaya nga sinabi rito ni Pablo, kapag nagsabi sa inyo, for one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? Bakit? Kasi yun ang tendency ng mga baby Christians, ang sundan yung mga tao at hindi si Kristo. Kapag sinabi niya, ay yung pastor na yun, doon na lang ako mag-attend sa kanya kasi mas magaling siya mag-preach kaysa sa pastor na ito. No? If we follow people, are we not acting like mere infants? Yun ang sinasabi ni Paul. Yung sinasabi ni Paul sa ating lahat. No? Ang mundo ng infant, mother, father, babysitter. Yun lang ang gusto niya. Kapag wala yung nanay, kapag wala yung tatay, anong ginagawa ng bata? Nag-iiyak, nagsisisigaw. Yun ang gusto ng mga batang Kristiyano. Yun ang gusto ng mga spiritual infant. And spiritual infants, they look to human resources. Yun ang gusto nilang puntahan palagi. Sino ba ang nag-lead sa kanila kay Christ? Pag may problema siya, sino ba ang nagdala sa akin sa Panginoon? Siya ang lalapitan ko. I'm sure siya makakatulong sa akin. Bakit hindi tayo lumapit kay Kristo kaysa doon sa tao na nagdala sa atin kay Kristo? Yung mga taong nagdala sa atin kay Kristo, instrumento lang sila. Of course, walang masama na lumapit tayo sa kanila, pero at the end of the day, our goal is to go to Christ and not to the person who only led us to Christ. If you consider yourself a spiritually matured Christian, then you should go to Christ rather than to people. Pero ano ba ang kailangan ng mga spiritual infant? They need to look to Christ, unang-una. They need to begin to develop their character in Christ. They need to, paano magagawa yun?
They need to read the Bible every day. They need to meet with people as often as they could. They need to pray a lot. They need to spend more time with Christ. And they need to remember na ang ating Panginoon ang nagbibigay ng buhay, siya ang nagpapalago sa atin, at siya rin ang magpapamature sa atin. Hindi ba kailangan na nating lumago? If you are still the person that you were 10 years ago, kapatid, baka spiritual infant ka pa. Kung yung mga problema mo 20 years, 15 years, 10 years, 5 years ago, yun pa rin ang pinoproblema mo ngayon, baka hindi ka pa lumalago, kapatid. Baka kailangan mo ng lumago. Baka kailangan mo ng iwanan yung pag-inom ng gatas at kumain ka na ng karne nang sa gayon lumago ka. Baka ikaw kasama doon sa sinasabi ni Pablo na mere infant. Dalangin ko sa inyo, mga kapatid, na huwag tayong manatili sa ganyang klaseng sitwasyon. Huwag tayong manatili sa ganyang klase ng estado. We need to grow and we need to mature. Tayong lahat manalangin. Panginoon, we thank you for your word today. We thank you that you have given us a new life. We thank you that you saved us, that we have been born again. But apart from that, Lord, we know that we also need to grow and we also need to mature. Maraming salamat, Panginoon. Tinuruan mo kami na may mga pagkakataon talaga, may panahon na mananatili kaming bata sa aming paglakad sa iyo. Ngunit huwag mo kaming hayaang manatili doon. Tulungan mo kami na lumago, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga tao na makakatulong sa amin sa aming paglago. At sa paglago na yon, hayaan mo, Panginoon, na mag-mature din kami sa aming pananampalataya, mag-mature kami sa aming pagkilos, mag-mature kami sa aming paniniwala sa pagsunod at paglakad patungo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami dahil alam namin at the end of the day, sa iyo lamang kami dapat lumapit, sa iyo lamang kami dapat tumingin. We are so grateful for the salvation that you have given us. And Lord, today, at this very moment, right now, Lord, we ask you, help us to grow and help us to mature. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsy radio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo. Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.